Hi guys! Today is Monday, Thursday, Holy Week, and nakita ko sa feed ko itong quote na to. So, ayan, hindi ko alam kung isa-share ko pa ba yung personal experience ko, pero kanina nung nagbisita iglesia kami ng family ko, meron doon parang nakalagay na kailangan nating i-share si Jesus through our experiences. And yes, maybe siguro this is the right time na may i-share ako na personal experience na baka may mga nangangailangan din nito ngayon. Nung 2018, meron akong hinihiling kay Lord. Kasi yung time na naghiwalay kami nung ex-husband ko, yun yung time na sinasabi ko sa kanya, Lord, please, ibalik mo po sa akin yung asawa ko. Hindi ko kaya nawala siya. And that time, I was so devastated. And totoo pala yun na talagang nadidepress ang isang tao kapag iniwan siya ng boyfriend niya, ng girlfriend niya, or yun nga, most especially siguro ng spouse niya. Kasi nigay mo yung buong pagmamahal Parang umikot na sa kanila yung mundo mo. And one day, nung 2018, dahil nga hindi ako makakain, as in isang kagat lang, busog na ako, wala talaga akong gana. Hindi ako makatulog. Mga 1 hour lang lagi yung tulog ko for how many days. Parang hindi mo alam, nagtatrabaho ka, pero may tumutulong luha sa mata mo. Yung mga ganun, nagbibip ka, nagbibigay ka ng gamot, naiyak ka, parang nahihiya na lang siguro yung mga pasyente mo sa'yo na magsalita, ganun. And yun nga, napansin ako nung isa kong ka-office mate, alam ko namang worried lang siya. Kasi nga hindi ako nakain, niyaya niya ako, tara kain tayo, libre ko, ganyan. Tapos, first time niya ako libre, tapos hindi ko naubos yung, as in isang kagat lang yung burger. Tapos, sabi niya, ano ka ba? Sasayangan mo yung buhay mo dahil sa isang love life? Love life lang yan. Mas marami pang may malaking problema kesa sa'yo. Like, totoo naman, no? Maraming mas mabigat yung problema. Example, may namatayan, may mga sakit, ganun. Pero para sa akin, that time, hindi ko lang mapaliwanag yung pain kasi sobrang painful talaga. Pero feeling ko, valid yung nararamdaman ko. Kasi masakit talaga that time, no? So, alam nyo yun, kasi that's valid yung pain. Kasi, so that time hindi ko maintindihan. Kasi talagang, ang lagi ko lang prayer kay Lord is, ibalik sa akin. Pero meron palang mas iba pang bibigay sa'yo si Lord. Kasi bago naman ako talaga mag-give up dun sa marriage namin, alam ko at alam niya, ginawa ko yung lahat. So, alam din yon ng both families namin. And happy naman ako, happy na siya, we are both happy, and dun mo masasabi na mas may magandang plano si Lord. Ngayon, I'm so happy. Ayun, siguro, bago ko masurrender kay Lord, talagang ginawa ko muna na siya ay sapat na. Sapat na siya. Dapat yun yung isipin natin na si Lord sapat na. So, hindi naman talaga kailangan ng ibang tao to feel that love, kundi si Lord lang yung makakapagbigay ng pagmamahal sa atin. Yan nga yung quote na yan, na kasi may mas magandang plano palagi ang Panginoon sa atin. So, nalobat ako. Sorry, ayan. So, ngayon guys, ang masasabi ko lang, kung naguguluhan kayo sa mga nangyayari ngayon sa buhay nyo, magtiwala lang kayo kay Lord. Hindi nyo man ngayon nakikita kung bakit, pero pagdating ng panahon, malalaman nyo din. May mas magandang plano siya sa atin. Like ako nga, years ago, hindi ko talaga alam kung bakit. Kung ba't nangyari yon, pero ngayon, alam ko na. So, may mas makaka-appreciate pa pala sa akin ng tunay.
may magmamahal sa akin ng totoo. And masasagot lahat ng questions mo dati. Magtiwala lang kayo kay Lord. Okay? So, good night. And blessed week ahead.